Sa video na to, ikukwento ko sa inyo kung bakit history is bound to repeat itself. Pabati muna sa aking mga kaibigan na kagaya ni John Dracole, Brian Teves, at saka si Jerry Lipata. Ito ang itsura ng Afghanistan sa taong 2021. Nag-decide ang US government na i-pull out ang lahat ng NATO forces mula sa Afghanistan. At ang desisyon na ito, ang isa sa naging dahilan kung bakit ang mga Taliban ay nagawa na bawiin mula sa Afghan National Army ang maraming areas sa Afghanistan simula sa labas ng Kabul ng mga probinsya kagaya ng Herat, Mazar al-Sharif, Jalalabad hanggang sa nakarating sila sa gate ng Kabul. At nakikita natin ang napakarami na mga nagkagulo sa gitna ng siyudad ng Kabul dahil nangamba sila na baka atakihin ang sentro ng kanilang bansa ng Taliban forces. Napakarami ng mga malalakas na mga puwersa, mga bansa ang gustong sakupin ito pero wala ni isa ang tuluyang nakasakop at nakakontrol sa lugar na ito. Magbanggit ako sa inyo ng mga examples ng mga makapangyarihan, ng mga empires, kingdoms na gustong sumakop sa Afghanistan. Hindi na tayo lalayo. Isa sa pinakasikat ay si Alexander the Great ng Macedonia. Pagkatapos niyang natalo, si King Darius the Great na siyang hari ng Persia, ngayon ay kasalukuyang Iran, ay gustong-gusto pa niyang sakupin ang mga satrapies o mga lesser kingdoms na sa northeastern part ng dating Persian Empire. Kaya nakarating siya hanggang sa kasalukuyan na Afghanistan. Ang purpose niya doon ay actually ego. Gusto niyang mapatay, matalo si Bessus, ang tauhan ni King Darius na siyang pumatay sa kanya bago siya mapasuko, supposedly, ni Alexander the Great. Sa madaling salita, hindi na-control ni Alexander the Great ang buong Afghanistan ayon sa inaasahan. Alam natin na namatay siya sa later on sa bata pang edad. Sumunod naman doon ay ang mga Mongols. Siguro kilala nitong tao na to? Genghis Khan! Itong si Temujin na mula sa Mongolia, ay isipin mo nakarating mula sa China, nag-cross siya papunta doon sa Afghanistan at in fact nakarating siya hanggang sa bandang Europe. At parte sa kanyang ginawang area of operations, sa kanyang resupply operations ay doon nakabase sa Afghanistan. So halos 100 taon ay nakontrol ito ng Mongols pero kalaunan ay nag-disintegrate din ang kanyang empire. Sumunod dyan ay ang mga British. Ito ay sa 1800s. Nung hawak nila yung British India, ay natatakot sila na mukhang pumuporma ang Russians sa pamagitan ng pag-cross sa mga katabing lugar ng Afghanistan. At nakikita nila yon na threat sa presence ng Great Britain at sa kanyang influence doon sa lugar. Kaya sinalakay ng Great Britain ang Afghanistan para gapiin ang Afghanistan para sakupin ang naturang lugar sa taong 1839. At imagine nyo, sa 1842, nung paatras na sila, 16,000 troops ang napatay habang sila'y papaatras pabalik sa India. At naulit pa yon dahil in 1878 hanggang 1880, nagkaroon uli ng Second Anglo-Afghan War. At naulit na naman yan in 1919. Ayos! Ngayon pupunta tayo sa taong 1979. Kilala niyo ba itong mga to? Sila ang dumating para sakupin ang Afghanistan. Ang Russians. So gustong suportahan ng Russians ang gobyerno ng Afghanistan na makakomunista. At napakarami ng mga casualties sa Afghan population sa 10 taon na sila ay sumubok na magkontrol sa lugar. Humigit kumulang sa 14,000 ng mga Russians ang nasawi. At mas nakakarami pa ang mga namatay sa mga civilian at sa mga milisya na lumaban sa Russian forces. Ngayon, pupunta na tayo sa taong 2001. Ito ay pagkatapos ng 9/11 attacks
ang desisyon ng Amerika ay lusubin ang Afghanistan para gapiin ang Al-Qaeda na kinanlong ng Taliban sa kanilang bansa. Matapos na sana yung gera nila sometime in late 2001-2002 doon sa Tora Bora nang masukol si Osama Bin Laden. Ngunit hindi natin alam kung bakit siya ay nakaeskapo, nakapunta ng Pakistan at matagal-tagal bago siya na-eliminate. Kaya umabot ng 20 taon ang presensya ng mga Amerikano doon. From war on terror, sila ay naging nation building ang kanilang ginagawa, ngunit hindi nila ito nakamit. Dumarami ang mga casualties sa 20 taon ng kanilang panunungkulan, umabot ng 2,448 American lives. At kasama na dyan, more than 3,000 ang sa mga civilian contractors. Ito yung mga KBR, Blackwater na nagbuwis ng buhay dahil sila ay nakontrata para tumulong sa security operations. At dahil sa kompetisyon ng China at ng United States of America ay kailangan tanggalin ang kanilang tropa mula sa Afghanistan para mag-shift ang kanilang focus papunta sa Indo-Pacific region. At ang desisyon ng kanilang mga political masters sa USA ay i-pull out ang lahat ng puwersa by August 31, 2021. So ngayon, walang peace agreement, walang matino na usapang pagkapayapaan at maraming problema ang Afghan government. Bad governance, masama ang pagtrato nila sa mga tao, hindi united ang population, ang kanilang mga sundalo ay Tajiks. Ito ay pinanglaban nila doon sa mga Pashtun na kumakalaban sa gobyerno. At kasama na doon yung mga Taliban forces. At dahil doon, talagang galit na galit ang Afghan population as a whole sa Afghan government at saka sa mismo nilang kapwa Afghans na mga sundalo. Kaya, sa mabilis na panahon, ang sabi pa ng isang commander ng Taliban, gagamitin namin ang Anaconda strategy. Ibig sabihin, nilinkis nila ang Kabul mula sa mga surrounding areas. Tingnan niyo yung mapa. Tingnan niyo yung mapa na to. Mula sa mga gilid-gilid. Ay, parang kay Mao Zedong yan Gradual constriction from the countryside hanggang sa sentro. So yun, dahan-dahan nilang nakuha. Dahan-dahan hanggang ang iba ay wala pa nga mang-inkwentro. Takbo na kaagad yung Afghan National Forces. So, sa madaling salita, ito ang pangyayari na kung saan ay lumalayas ang mga tao. Nataranta ang mga tao, gusto nilang lumayas mula sa Kabul. Ito yung imahe na yon. Di ba nakikita ninyo? Mayroon pang mga balita na ang iba ay sa pilitan na kumapit sa gulong ng eroplano habang ito ay palipad. At alam natin ano ang kahinatnan doon. At nais ko ring banggitin sa inyo na ang nangyari na ito ngayon sa bansang Afghanistan ay nangyari na noong 1975. Ito ang imahe na yon. Ano ba ito? Ito yung panahon na natatalo ng mga puwersa ng Amerikano sa Saigon. Ito ay sa South Vietnam. At sila ay nagmamadali na i-pull out ang embassy personnel at kasama na rin ang iba sa mga officers ng South Vietnamese Army. Ito yun, grabe rin ang kaguluhan. O di ba? History repeats itself. Ngayon, ano ba yung isa sa titingnan natin mula sa kaganapan na ito? Una, kapag masama talaga ang panggobyerno, ay talagang merong magre-rebelde, merong kumukontra sa pamahalaan. Pangalawa, hindi pwedeng paramihan parati ng patay ang sukatan sa tagumpay dahil napatunayan na ito sa Vietnam War at ngayon dito sa Afghanistan at maging sa kapitbahay, yun ay ang Iraq. Pangatlo, sa isang counter-insurgency operations kagaya nitong nangyari sa Afghanistan ay marami tayong mga aral na makukuha kagaya ng ano dapat ang skills ng mga sundalo na kanyang taglay para maipanalo niya ang campaign. Ito ay aside sa tinatawag na war fighting. Sa aking paningin ay kulang ang Afghan National Army ng mga skills na yon, kahit pa man na sila ay mismong taga doon sa lugar, ay hindi nila nakukuha ang loob ng mga tao. Dahil sa isang insurgency, kailangan ay makuha mo ang suporta ng populasyon or popular support. Hindi ito nakuha ng Afghan government, obviously. Next na punto, ayon sa aral ng mga Russians at ng mga British, mas maigi pa na suportahan ng foreign power
ang isang respetado, kinatakutan na leader doon sa lugar kaysa palitan niya yung tao na yon at mag-install sila dahil mahirap makuha ang kalooban ng mga tao para sa kanilang napili na pinuno. Ang tawag doon ay regime change. So ang lesson sa regime change, malabo sa kagaya ng Afghanistan. Next point, ang terrain ng Afghanistan ay naturally graveyard ng mga invaders. Marami ng lessons since time immemorial nung nag-exist ang Afghanistan bilang Khorasan noong araw hanggang siya kasalukuyan. Ang kaniyang terrain conditions ay nagbibigay ng advantage sa mga defenders. Pangalawa, medyo hati-hati ang mga tao dyan, kanya-kanya ang loyalty, pero lumalaban sila sa common enemy. So, mahirap kontrolin ang population kung ikaw ay isang dayuhan. So, ayan ang mga aral natin. Halinawa ay napulot natin. Huwag tayong matakot. I-correct natin kapag mayroon tayong nakikita na mga lessons mula dyan sa pangyayari sa ibang bansa. Ipinamahagi ko sa inyo para mahugutan natin ang aral at hindi natin maulit sa sarili nating bayan. Bye-bye!